Hello mga kaulam! Diyos ko pagkalalaking alimasag nga talaga mang 2 kilo 8 peraso lamang at ako'y may ginisang ampalaya, pritong isda na masarap na isawsaw sa ating sukang may bawang at paminta. Ang sa asawa ko, magsawa siya. Ang kanya daw kakainin iyong chicken afritada na nung ininit ko sa microwave, nagputukan ang mga atay. Pagsasarap naman mga kaulam ng aking ginisang ampalayang walang kapait-pait at saka ang pritong isda ay digay partner. Tapos for the longest time ngayon lang ulit ako bumili ng alimasag kung inyong napapansin. Ako'y talagang ayan ay paborito ko. At saka ang hipon. Kaso, hindi tayo pwedeng parating kakain yan. Siguro mga once in 6 months, pwede. Pero yung sasabihin ninyong once a week, once every week, no, no, no. Hindi talaga ako papayagan ng asawa ko dahil nga alam niya na mataas ang aking kolesterol. Sabi niya, kakain din daw siya ng alimasag. Sabi ko, sige, at nang magkaintindihan na. Kasi isang araw kita nasa doktor na naman, kita magpapatingin na naman ng ating kolesterol. Pero, nagpapacheck up naman talaga kami every 3 months mga kaulam. Dahil ako may maintenance sa aking thyroid at may maintenance din ako sa aking hypertension, kailangan parating may check up. Ewan ko ba nung isang araw pa mga kaulam ako nagke-crave sa ginisang ampalaya. Sabi ko magigisa ako pero hindi ko na nilagyan niya ng karne. Ang inilagay ko lang ay bawang, sibuyas, kamatis at saka ang ating pantimpla. Dahil may prito namang isda, meron namang steam na alimasag. Actually mga kaulam, yung alimasag na dapat ay torta. Ang problema, nung naisalang ko siya, para istimin muna, nawalan kami ng tubig for siguro mga 2 oras kaming walang tubig. Kaya hindi ko na nagawang torta. Nagtaka din ang asawa ko kung bakit kami biglang nawalan ng tubig. Nung isang araw pa kami napaputulan ng tubig dahil lalo na nung umulan ng malakas. Biglang nawalan ng tubig. Sabi ko, hayain na. At kaysa sa naman kuryente ang mawawala, ang hirap at madilim. Pero kanina, umulit na naman yung 2 oras na walang tubig. Ay anong oras na yon? Kaya sabi ko hindi ko na ito matutorta at ako'y gutom na gutom na. Mga kaulam yan ay alas 5 na kami nakakain dahil hindi lamang kami nawala ng tubig kundi Diyos ko po, Rude, nakahain na ang aking ampalaya at saka alimasag. Abay, pagtingin ko ang kaldero'y walang kanin ang rice cooker. Yung pala ang mga bata kumain at ang inulam daw nila yung chicken afritada, hindi man sinabi sa akin na naubos nilang 2 ang kanin. At ako'y umasa na may kanin pa sa ref. Sabi ko hindi na ako magsasaing at iinitin na lamang ang bahaw. At sanay kami sa gayo na init ng init lang ang bahaw. Aba, Diyos ko po, Rude. Pagbukas ko ng ref, pagkuha ko ng rice cooker, iko po, dadalawang kutsarita ang kaning laman. Ang asawa ko nakapagdasal na ready ng kumain. Sabi ko, pwede kang 30 minutes pa at ako'y magsasaing. Ko, yung irap sa akin. Bakit daw hindi ko alam na walang kanin? Ay, malay ko ako'y na malingke. Malay ko ang mga anak mo nagkainan pala. Talagang kundi dalas nagkanin at nagsaing at ang ginamit kong tubig ay yung aming tubig na inumin, ang aking pinansaing. Talagang sobrang higpit ng pangyayaring iyon. Kundi inaliw-aliw ko ang asawa ko. At ako'y mapagaling. Kundi aking kinuwento-kwento ng kung ano-ano na lamang aming topic. Hindi rin naman magagalit sa akin ang asawa ko at kita naman din naman niya ang pagod ko na malingke. Pag sa tagal ko sa palengke, 3 oras. Tapos, yun, nakalimutan ko pa ikwento sa asawa ko na sa palengke may bayad na ang parking. Mamaya ko na lang ikukwento pagdating niya at nasa labas. Tapos, pagdating, naglinis pa ako ng mga pinamalengke, nilagay ko pa sa freezer, tapos nag-live pa ako, napahunta pa ako sa inyo. Kaya alam niyang pagod na rin naman ako. At bago ako umalis, papuntang palengke, nagsalang na ako ng labahin. Siya na lamang ang nagsampay noon. Ay, di gayon ni effort din. Nakakapagod din naman kahit papaano. Dala-dalawa pa ang cellphone kong hawak dahil nga ang dami nang nag-i-inquire nang nagtatanong ng presyo ng Joban. Sobrang pagod ko hanggang sa naghang na ang aking messenger, hanggang sa alam ng asawa ko, kita niya kanina na medyo nai-stress na ako ng kaunting very very light. Kaya yung pagkaubos ng kanin, hindi na niya ako pinagalitan talaga. At alam din naman niyang hindi na uubra kung siya magagalit pa dahil uunahan ko na siya. Pero gayon pa man mga kaulam, naubos man ang kanin at hindi man kami natiran, masaya ako mga kaulam. Alam niyo kung bakit? Dahil maraming nakain aking mga anak. Dahil bihira silang kumain ng luto ko ngayon, lagi silang order. At sabi ko nga sa inyo, nag-iba ang kanilang mga panlasa. Kung dating matakaw sila ng bulang lang, ngayon ayaw na nila. Kung dating nakakain sila ng sinaing na isda, ngayon ayaw na nila. Kaya kung mapapansin ninyo, every week, or once a week, or once in 2 weeks, nag-aafritada ako ng chicken dahil yun talaga ang paborito ng aking mga anak. Lalo na kung nilalagyan ko ng alam niyo yung nilalagyan ko ng green peas, tapos lalagyan ko ng kung ano-anong carrots, patatas. Gusto talaga nila pati yung amoy. Gusto ko rin nga magluto ng bilo-bilo mga kaulam 8 dahil yun ay paborito ng aking panganay. Mahilig siyang kumain ng bilo-bilo. Pero ang pinakagusto lang niya, yung pinaka bilo-bilo talaga. Ayaw niya ng mga kamoting halo,
nakain naman pero unti-unti laang. Pero yung bilo-bilo talaga marami siya nakakain. Pero yung bunso mga kolom ayaw. Kanina bumili ako ng maliliit na siopaw. Eh, medyo nalito yung bunso ko, sabi niya, "Mami, ano yung siopaw?" 'Di pinakita ko, sabi niya, "No, I don't eat that one." Pero paborito ng panganay ko. Kaya yan talaga mga kaulab ang pinakamalaki ko talagang problema. Silang magkapatid, magkahiwalay o magkaiba ang pagkain na gusto nila. So 'pag nagluto ako ng para sa isa, magluluto din ako ng para sa isa. Dahil yung kinakain ng isa ay hindi man kinakain ng isa. Mahigpit na buhay ito. Buti na lang kami mag-asawa, hindi kami masyadong mapili sa pagkain. Pero dapat, dikat may mga nag-suggest nga na gataan ko daw ang alimasa, ganyan-ganyan. Eh, hindi naman nakain ng ginataan ang mga aking asawa. So, yung steam laang gusto niya yan. Okay sa kanya. Ang problema lang daw niya, ang tagal daw kainin, hihimayin, o ganyan. Sabi ko, hindi, wag kang kumain. Sobra talagang daming tindang alimasag kanina sa palengke. Kahit saan ako bumaling, kaliwat kanan, harap at likuran. Dahil sobrang lakas nga na naging ulan, walang nangisda. So, ang ginawa ng mga tao siguro, nang huli na lang ng alimasag, nang huli. Kaya ayun, tagsasampu lang ang kilo. Hindi na rin ako bumili ng hipon, pero pinagsisihan ko dahil gagawa ako ng okoy, kailangan ay may hipon. Pero gusto kong gumawa ng okoy ngayon na walang hipon para makakain naman ang panganay ko ng okoy. Pwede kayang manok ang ilagay ko sa okoy? Tingnan natin kung ano ang mangyayari dahil ako may biniling manok. Ewan ko, medyo na-addict ako sa okoy nung gumawa ako ng isang araw. Nasarapan ako masyado. Sabi ko gagawa ako, pero siguro ninipisan ko ng kaunti para hindi masyadong makapal yung bread, yung ano niya, yung pinaka cornstarch niya. Kailangan siguro ilalagay ko para crispy. Gusto ko yung naglalangot-ngutan sa bibig tapos masarap ang pinakasuka.